Hawak kamay. Panggigipit at pananakot ng gobyernong Marcos sa Senate majority umaarangkada na. Dahil hindi po kinaya ng School Bocal University sa pangunguna ni Panfilo Lacson at Tuta Soto, yung pinakahari ng minority diyan sa Senado na si Bungit, anak ng kagwang kumupal, nakikialam na ho ang presidente ng Republika ng Pilipinas tungkol sa kaguluhan diyan sa Senado. Tandaan niyo po, hindi po majority ang magulo, kundi ginugulo po sila ng mga tuta ni Bangag. Kaya po ang nangyayari, pagkatapos po kinasuhan si Senator Jinggoy Estrada, agad-agad po naglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan laban po sa naturang senador. Pero hindi po nakulong si Senator Jinggoy dahil nakapagpiyansa agad, pikat nyo. Buwelta naman ni Senator Alan Peter Cayetano laban po dito sa mga minority na gustong ikudita na naman siya ngayong Lunes, at banat din ni Senator Cayetano laban dito kay Bungit. Senate Blue Ribbon Committee, mag-uumpisa na po ang hearing sa John 4, patay ka Bangag. Matatapos na talaga ang kahibangan niya. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Ito na po mga kabisdak. Grabe na po itong panggigipit ng gobyernong Marcos sa Senate majority at pangingialam. At sausaw suka, mahuli Bangag. Yun po ang nangyayari po sa gobyernong ito eh. Tandaan nyo po, meron po tayong tatlong sangay sa gobyerno. Executive Department, Legislative Department, Judiciary. Sila po ay co-equal branches. Hindi po pwedeng makialam yung dalawang branch na ito sa isang branch. Kaya meron silang tinatawag na co-equal power. Hindi po sila po pwedeng papakialaman ng dalawa. Alam nyo ho, ang nakakalungkot dahil ang nangyayari ngayon, ang Executive Department nakikialam na po dito sa Legislative Branch. Pucha, Bong, tigil mo na po yan. Kaya nung sinabi ni Erwin Tulfo na kaya daw ang majority ay ipilit yung teleconference na para sa mga senador na hindi makakapunta mismo diyan sa sesyon, ay para di umano ito sa mga senador na aarestuhin ngayong araw. Ngayong linggo pala, ang sabi ni Erwin Tulfo. Nangyayari nga ho. Agad po naglabas ng warrant of arrest. Ayan, Sandigan Bayan 2nd Division issues warrant of arrest versus Jinggoy Estrada. Naglabas po sila. Pagkatapos niyan, pucha guys, ang bilis ng pangyayari eh. Talagang aarestuhin si Senator Jinggoy Estrada. Kahit walang kaukulang proseso, walang due process. Pakinggan po muna natin ang pagkadismaya ng kampo ni Senator Jinggoy Estrada sa ginawa ho ng Ombudsman Sandigan Bayan laban sa kanya. Ito, pakinggan po muna natin. Afternoon, everyone. So it's my parang sad duty to inform everyone that our urgent motion to withdraw the issuance of a warrant of arrest has not yet been given due course, and that an order has been issued for the issuance of a warrant of arrest against Senator Jinggoy Estrada. We kind of understand that what we filed was extraordinary, but we hope that the justices of the Sandigan Bayan will understand that we, through our client, have not received a copy of the Ombudsman resolution charging him with crimes. We have not received a copy of the DOJ resolution charging him with crimes, namely anti-graft, 2 counts, and 1 count of plunder. So how are we expected to file a proper motion when we don't even know what the basis for the filing of these charges is? In any case, we will bow to the supremacy of the Sandigan Bayan, and Senator Jinggoy will submit himself for bail. Sir, ano mangyayari kung on the same day maglabas ng warrant ang 5th Division handling the plunder case? We'll just have to address that when it happens. Because No, but if it's same day, sir. Today. yun nga eh. That's something we'll just have to cross when it happens. Pero tingin nasan po ngayon si Senator? I don't have that information. Oo. Pero required ko siya magpunta po ninyo. Kasi normally for when you're asking for a bail hearing, you're required to surrender kasi. So, mapipilitan talaga si Senator Jinggoy na magpakita. We're just hoping that we can do it in a way that's medyo dignified. Pasensya na kayo. We understand na mapangailangan naman kayo to report the news. Pero at the same time, we don't want to expose him kasi nga, as we've already explained, hindi namin naiintindihan bakit na-filean siya. Sir, you were saying kanina na parang you have an appeal to the 5th Division na parang sana naman hindi same day. We actually appeal to all of the divisions. We appeal to the 2nd Division, we appeal to the 5th Division. Hindi na namin alam. All we can say as of now is that the order that issued against Senator Jinggoy made no mention of our urgent motion. So maybe there's still a chance that they'll take cognizance of the Kailan saan nyo motion. final yung urgent motion? Just this morning, bago mag-lunch. So withdraw sir yung pag-issue ng Wag muna, oo. Kasi nga, dahil wala nga kaming nalalaman tungkol dun sa pag-issue ng mga paratang laban kay Senator Jinggoy, ay, ang hirap namang sagutin, di ba? Pero Kung kumusta nag-file po kayo yung ng urgent motion kanina, anong purpose ng pagpunta po ninyo ngayong oras na ito dito, attorney? Ayun, so, nalaman na nga namin na there's been
there's been an order for the issuance of a warrant of arrest. So we informed the senator, and then we were informed that he would already submit himself for a bill for a bail hearing. I don't have that information also. So basically, so attorney, so Basically, basically, niya po yung implementation of the warrant. Will he surrender or? No, he'll come to the court. Oh, so he'll come basically, to the pupunta po court. siya ngayon dito. Oo, he'll be here. Pero He'll be sir, here. na-mention din po ni SILG na may problema po sa tuhod. Ano po ba yung mangyayari doon, sir? Or will you be filing a motion for that? Well, unfortunately, there's nothing in the court procedures that allows us to excuse him from attending personally because of a physical injury. So, Pero kailan ba sir nangyari itong injury niya sa tuhod? I don't have that information also. I'm sorry. Oo. Sir, yung urgent motion to stop the issuance of the warrant of Yes, arrest. oo. Filed before 5th and 2nd. Yes, filed before both divisions. Early this morning. Yeah. Pero wala pa po Before kayo lunch. may warrant na from 5th division. Wala pa. Wala pa kaming balita about the If 5th he's division. surrender, isn't he supposed to surrender to sa law enforcement, not to support? No, because the court is the one issuing the order for the warrant of arrest. He can surrender himself directly to the court. Because the idea is the enforcement of the warrant of arrest is simply following the orders of the court. So there's no problem. Bilang abogado, attorney, anong reaction niyo? Ano ang pakiramdam niyo? Anong nasa isip niyo? Malungkot lang kami pero Kapapay lang ninyo yung urgent motion. Pero yes, malungkot may kami. May malungkot kami, but we're hoping that maybe the justices will still pay attention to our motion. Thank you, Attorney. So ito, lilinawin natin para maintindihan ng karamihan. Dalawa ho ang kaso ni Senator Jinggoy Estrada. Yung isa ay graft in corruption, yung isa plunder. Yung graft ay sa second division na ngayon nga po nakapagpiyansa siya. Sa isa naman, sa 5th division, ito po yung plunder. Ito po yung walang piyansa na ang diskarte ngayon ng kampo ni Senator Jinggoy Estrada. Ito po yung, tika lang. Ayan, Senator Jinggoy Camp naghain ng motion para bawiin ang arrest warrant. Kasi nga, ang reason nila dyan, wala po silang natanggap na kopya, no, na complaint ng findings ng Ombudsman Department of Justice. Kasi paano nila masasagot yung mga akusasyon, mga kaso ni Senator Jinggoy Estrada kung wala po silang kopya? Pag tiningnan mo, walang due process, minamadali yung pagsampa ng kaso at minamadali yung paglabas ng warrant of arrest. So ngayon, itong patungkol po sa graft in corruption dito sa second division ay nag-file na po si Senator Jinggoy ng piyansa. Tama ba ito? Teka lang. Ito po, panoorin natin yung si Senator Jinggoy Estrada. Yung mga pagkakataong ito, grabe no? At grabing tulakan, mga media, mga bastos. Ayan po, pumunta na po dyan si Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan. Kanina po para maghain po ng piyansa sa kasong graft in corruption dito po sa nagkatulakan. Tingnan nyo ha, mga bastos ng mga bayaran media ni Pagpakit. Sa second division po ito, graft in corruption. Okay. Grabe, nagkatulakan. Ang lakas ng anak ni Senator Jinggoy Estrada, hinaharap ko yung katawan niya. Ayan po. Yan, kasama po ang pamilya ni Senator Jinggoy. Mukhang nagkakumusyon pa nga ho dyan kasi tigas ng ulo ng mga media, mga bayarang media. Exercise mo na eh. Ayan o, grabe yung ibang mga media niya. Ayan o, nahatak yung buhok. Sumigaw yung anak ni Senator Jinggoy. Ayan o. Ayan, tinulak pa ni Senator Jinggoy sa media. Takina mga bastos ng media sa Pilipinas. Ayan o. Okay, hanggang siya nakapasok po sa second division ng Sandigan Bayan si Senator Jinggoy Estrada para maghain po ng piyansa. Ayan. At ang gusto nga ng CIDG, pasuotin yata si Senator Jinggoy ng kulay parang dilaw na damit kagaya kaya ni Senator Rodilla. Ngunit wala, natapos kung sana, ewan ko kung lalabas ng workshop, hindi natin alam kung mayroong mag-set si Senator Jinggoy Estrada. Pero dito, dali-dali po nakapagpiyansa si Senator Jinggoy dito sa kasong graft in corruption sa second division ng Sandigan Bayan. Ayan po. Pagkatapos po niyan, hanggang po pagkakawala si Senator Jinggoy ay umalis dyan sa Sandigan Bayan. Ito po yung moment na yan. Ayan, umalis na po dyan si Senator Jinggoy Estrada pagkatapos po magpiyansa. Excited pa naman si Matibag Aristotle ang puso si Senator Jinggoy. Gusto mag-optics. Yung ulo. Camera. How are you, sir? Sir. How are you? Ito. This is political. You think this is political? Sabi ni Senator Jinggoy, this is a political. Punta yung mga siraulo kayo, mga media kayo. Yes, this is a political motivated po ito. Bakit itatanong nyo pa mga hunghang kayo? Okay, naglagak na po si Senator Jinggoy ng piyansa. Magkano po yung piyansa ni Senator Jinggoy Estrada? Okay. Ayan. Senator Jinggoy Estrada post 90,000 bail over graft charge related to flood control miss. Ayan, nakapagpiyansa na. Pansamantalang nakalaya po si Senator Jinggoy Estrada. Ang nakatakot nito yung plunder. Kasi yung plunder, yung rekomendasyon ni Boyeng Remulla ay non-billable. Yun po yung rekomendasyon. Pero sana, kakatigan yung motion ng kampo ni Senator Jinggoy Estrada na isuspindi muna ngayong warrant patungkol sa plunder dahil nga wala pa po silang natanggap na kopya. So ito na po ang nangyayari kay Senator Jinggoy Estrada. At ngayon mga kabisdak, yung kanilang puon sumausaw na rin, awards. Sausaw, suka, mahuli bangag. Si Bongbong Marcos hindi na po napigilang sumausaw.
tungkol dyan sa kaguluhan sa Senado. Gustong paipal-ipal, pakupal-kupal. Akala mo naman may alam, yun naman pala walang alam. Ampaw naman. Totoo naman talaga. Kasi nga ako nagtataka lang ha, ito ha, bago natin pakinggan si Bangag. Boom. Sabi ng ombudsman, ang mastermind ng flood control, itong si Martin Romualdez. Pero bakit si Martin Romualdez, Bong, wala pang warrant of arrest? At wala pang isinampang kaso? Oh, sabi ang mastermind, si Martin Romualdez, sabi ng ombudsman, ano ba talaga ate kuya? Bakit ang mastermind ay malaya pa, baka nakatakas na? O ito, itinanggi ng kampo ni Martin yan eh. Pakinggan natin oh. Mariing kinondena ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ang paratang ng ombudsman na siya ang mastermind ng flood control scandal. Ayon kay Attorney Elena Tienza, walang kontrol sa pagbuo ng national budget dahil hindi iisang tao lamang ang nagpoproseso nito. Wala rin daw sa kakayahan ni Romualdez na diktahan ng Pangulo, mga senador o sino man sa pagpasa ng pambansang pondo. Hindi daw tugma sa istruktura ng pamahalaan at proseso ng national budget ang paratang na may functional control si Romualdez at siya ang mastermind sa anomalya. Handa namang sagutin ng dating House Speaker ang lahat ng alegasyon laban sa kanya sa legal na proseso. Una nang sinabi ng ombudsman na pinag-aaralan po nito ang posibilidad na si Romualdez nga ang utak ng flood control scandal. Inihahanda na rin daw nito ang grandest case laban sa kongresista. Puta, kailan po ninyo kasuhan yan? Inuna nyo pa si Jinggoy. Napahiran tuloy kayo yung pasampasampa ninyo ng kaso patungkol sa flood control. O kung hindi mastermind itong si Martin Romualdez, sino ang mastermind? Sino mas mataas? E di si Bongbong Marcos. O kaya nga ginugulo ni Bongbong Marcos ngayon yung Senado. Dahil gusto niya hindi ipagpatuloy yung investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Dahil lalabas ang katotohanan. Kaya ang ginawa niya ngayon, nakikisaw-saw si Bongbong. Diyan sa kaguluhan sa Senado, anak ng kagwang kabong. O ito, pakinggan nga natin itong pautal-utal. Tingnan mo ha. Pagtsagaan natin itong utal na presidente na nasa Tokyo, Japan na sinalubong ng rally at hinabol ng Marcos Magdanakaw. Ito. I watched with horror that this is the Senate, that the Senate has become this. I look at my other fellow senators. Madalas kaming nagtitinginan ni E.S. Ralph kasi ganyan ba tayo? Ganyan ba tayo nung senador tayo? Meron ba tayong ganyan na ginagawa? Hindi tayo ganyan. Sir, on local issues po, sir. Sir, Sabi ko, hindi daw sila ganyan. Alam mo Bong, nung naging senador ka, wala kang nagawa. Kailan ka naging senador? Panahon ni Panot, 2010 hanggang 2016. Tumakbo kang vice-presidente, talo ka. Anong batas na ipasa mo? Pinagmamalaki yung pagiging senador mo. Dapat nga magiging concern ka sa Senado dahil ginugulo bakit nagkaganito? Dahil ginulo mo. Nakagawang ka eh. Tuloy. sir, after the gun-related incident in the Senate, and then there's the walkout of the minority bloc and the alleged another Senate coup, as the president and former member of the upper chamber, how concerning is this, sir? Very. I watched with horror that this is the Senate, that the Senate has become this. I look at my other fellow senators. Madalas kaming nagtitinginan ni E.S. Ralph kasi ganyan ba tayo? Ganyan ba tayo nung senador tayo? Meron ba tayong ganyan na ginagawa? Hindi tayo ganyan. Paano nangyari? Yung Senado hindi na kagaya nung panahon natin. Dahil personalan na eh. Naging personal, ang babaw na ng usapan. Dahil ang kwento ko nga, yun ang kwento na meron mga senador na pagka meron kami pinag-uusapan na sa trabaho, hindi kami nag-agree talaga. At saka tatayo, mag-interpolate, at saka yung interpolation talagang mabigat, at saka well-studied and no-holds-barred interpolation. O lol, mag-interpolate ka? Magaling kang senador? Nung panahon mo, wala kang batas na ipasa. Anong batas na ipasa mo? Sige nga. Alam mo, Nyor, ang gulong ito, ang dahilan, punot dulo ikaw. Kasi ayaw mo paimbestigahan ang flood control. At gusto mong makontrol ang Senado, kamalas mo. Dahil yung ibang mga senador, hindi mo kayang paikutin sa kamay mo. Kung yung mga uto-utong mga kongresista na paikot mo sa palad at na-impeach si Vice President Inday Sara, ibahin mo dito sa mga senador na 13 na ninindigan. Huwag ka nang makialam sa Senado. Kasi sabi ni Chucky Cler, hindi makikialam si Bongbong Marcos sa isyu sa Senado. Ito, nakialam na kayo eh. Masyado kayong mga hinayupak. Tuloy oh. Pero after pag-upo namin, magkakape naman kami, kakain kami ng magkasabay. Hindi personal. Nagpersonalan dahil sa inyo, kapi ba talaga pagkatapos magdebate? Oh, Goldilocks. Ay puta, libre promote sa Goldilocks. Samahan na natin ng Red Ribbon. Kape o polvoron? Tanong lang naman. Ikaw naman buong. Hindi ako naniniwala dyan sa'yo. Hindi ka naman sikat na senador. Alam mo to si Bongbong Marcos, hindi to sikat na senador. Sa debate, nilalampaso lang to ni Senator Alan Peter Cayetano eh. Hindi siya uobra. It's about work. It's not about personalities. Nagbago eh. Dahil sa'yo. Narating pa tayo sa putukan. Tapos fake pala yung putukan. Tapos Tingnan mo. Piki daw yung putukan. Ugag. May bumabaril, umamin yung NBI, pumutok siya. Piki. Yung warning shot ng usaha, piki. Yung mga NBI doon, piki din. Putang ina to, presidente talaga natin. Wala na talaga sa ayos. Lahat na talaga. Parang QJC lang. Walang baril. Yung daming baril.
Sinabi niya walang NBI, daming NBI. Peking putukan, ano yung putok na inamin ng NBI agent na pumutok din sila? Pike! Inumin talaga, baka pike rin presidente natin. Wala yun. Tapos, hindi ko maintindihan. Walang nangyayaring kagaya na nung panahon ko sa Senado. Of course, the only basis for comparison that I have is the time that I was in the Senate. And I never imagined that the Senate would descend into this kind of what's happening right now. Lolo, And then, mapiling wala inosente ka, wala kang alam. I was watching the comments of former SP, another colleague of ours, Senator Frank Drilon. Sabi niya, paano nangyari dito? The Senate is now sheltering fugitives from justice. Uy, How did that happen? ulol. I don't understand how a Senate is supposed to function if those are the kind of things that the Senate is embroiled in. I hope they figure it out soon. Ang hirap sa'yo, Bong, wala kang alam sa batas. Alam niyo ba yung fugitive from justice? Sinabi mo justice. Kanino ba justice? Kanino hostesya? Kanino korte? Pilipinas? Puta, yung warrant galing sa International Criminal Court. Si Bato hindi pugante. Puta, ang ubog ng presidente natin. No? Siya may pakana ng lahat ng kabubuhang ito. Kasama yung Department of Justice dyan. Sa kanila galing, sa mga media, sabi pugante daw si Bato. Putik, si Bato walang kaso sa Pilipinas. Ni isa. Tapos sasabihin mong pugante. Kaya ito si Bongbong. Alam mo, Bong, nagulo lang ang Pilipinas, nagulo ang Senado dahil sa'yo. At tingnan mo, nakikialam ka eh. Anak ng kagwang. Wait, hindi. Mamaya pala yan. Mamaya kay Senator Alan Peter Cayetano. Alam mo, huwag kang makialam sa trabaho ng Senado kasi ginulo mo na eh. Nasabi mo lang yan dahil hindi mo kontrolado ang Senado. Mamaya, babanatan ka ni Senator Alan Peter Cayetano. Sabi ni Bongbong sa motion na pahintulutan ang pagdalo sa sesyon ng Senado via teleconference, it seems to only be applicable to Senator Bato para makabuto dahil nagtatago siya. Bong, alam mo, hindi naman nakalagay doon, hindi man naka-specific doon na para kay Senator Bato, kundi para sa lahat ng senador. Akala ko ba naging senador tong si Bungit, anak ng kagwang? Alam mo, Bong, malapit na mag-iimbestiga yung Senate Duribon Committee. O ito pa, hindi na kinaya ni Tuta Soto kaya sumama tong si Bungit eh. Sabi niya man niya, dapat bang bumoto ang senador kung hindi siya sumipot? Sa akin palagay, hindi dapat. Kung talagang importante siyang makaboto, dumating siya sa Senado. Naku, malapit ka na talaga, mapuno si Bato sa'yo, Bong. Dami pa naman tulong ni Bato sa'yo yung pangangampanya. Alam mo, Bong, sana hindi ka na lang nagkomento kung hindi nakakatulong sa Senado. Ito po ay magkukos ng division eh. Lalong mahati ang Senado dyan. Sa bagay, normal naman talaga merong majority at minority. Magka-divide talaga yung Senado. Pero hindi ka po pwede maglabas ng statement bilang isang presidente ng Pilipinas laban sa legislative branch, daan sa institusyon ng Senado. Kasi nakikialam ka na yan. Ano ka na yan? Grave abuse of discretion ka na. Hindi ka na pwedeng makialam kung ano po ang trabaho ng senador. Dapat iisipin mo yung trabaho mo bilang isang pangulo dahil bagsak na ang ekonomiya. Pero heto, hindi po yan pinalampas ni Senator Alan Peter Cayetano. May buwelta po siya dito kay Bongbong Marcos at sa mga alipores ni Bongbong na magkudita laban kay Peter. Narito, pakinggan natin. Interdependent ang executive, ang judiciary, ang legislature, in our case, dalawang houses po to, House of Representatives and the Senate. But napaka-importante na independent ang legislative, ang judiciary from the executive. Kasi kung hindi, dictatorship yun. Correct. At pag may dictatorship ka, tama't mali, iuutos na lang ng iuutos to, wala nang check and balances. So, paulit-ulit sinasabing magulo ang Senate. Hindi po. In this administration from 2022, it's the first time po na nagkaroon ng majority at Senate President. Hindi lang po Senate President, ay majority, na wala pong kamay ang Malacanang sa pagpili ng SP at ng mga komite. So, ibig sabihin po, I can dare say this is the first fully independent majority. Kaya, whether you talk about the 11, yung 11, or you talk about supporters nila, or you talk about some elements in the national government, like the NBI for example, sila po ang nanggugulo because hindi sila komportable na independent ang Senado. Stop tayo doon. Ang ganda kumentuhan yan. Isipin nyo, sana tinamaan ka dito, Mig Subere. Simula, tsaka Tuta Soto. Simula ng pagkaupo ni Bongbong Marcos, aminin natin to, kasama na rin si Chis, pero kakampinan nila. Ay, di, kumontra si Chis Escudero pala nung 19 Congress, sorry kumontra. Akala natin, kalaban si Chis, mauto nila, pero kumontra si Chis Escudero. Simula nung naupo si Bongbong Marcos, ito na yung pinaka-independent na majority, Senate majority, na hindi kontrolado ni Bongbong Marcos. Kaya ito ngayon, nasasaktan si Bongbong Marcos dahil si Alan Cayetano hindi nagpahawak kay Bungit. At nagulat si Bungit dahil wala siyang inutos na mag-change ng leadership sa Senado, pero napalitan po ng grupo nila Senator Alan Peter Cayetano si Tuta Soto. Kaya ngayon, hanggang ngayon gigil na gigil na palitan si Senator Alan Peter Cayetano. Gigil na gigil sila. Isipin mo, weekly, merong usapin na kudita. Ngayon, nag-uusap na naman sila. Nanluko na naman itong si Bindalo. Meron daw silang 3 senador na kinakausap at lilipat daw sa minority. Hoy, kung sino man ang kinausap ni Erwin Tolpo, huwag po kayong magpadala, anak ng kagwang, manindigan po kayo.
Brave 13 po yung tingin namin sa inyo. Nagsakripisyo na si Bato. Ito na naman si Jinggoy, nagsasakripisyo na naman. Diyos ko, Loren Ligarda, huwag kang magpauto kay Mig Subiri. Huwag kayong magpauto, Chis Escudero. Huwag kayong magpauto, magkapatid na Villar. Putsa, marami na pong nagsakripisyo sa inyong 13 na mapalitan lamang itong si Tuta Soto. Na bumagsak ang Senado, nawala ng tiwala ang taong bayan dahil sa dalawang uplok na Tuta Soto at Panpilo Lacson. Pupunta kayo doon, wag. Wag po natin traidorin ang kapwa ninyong mga senador. Dahil mag-umpisa ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, anak ng kagwang ito ng kinaabangan natin. Tuloy, Senator Alan. So when we talk about check and balances, may consequences po to. So for example po, bilang check sa executive, meron pong impeachment process. So hindi pa po kami nakakaupo or bago po pa lang. Sinabi na po sa amin, so nandun ako sa impeachment, di ba? Ang dami po, may mga bishops, may mga business groups, may mga schools. Naglabas po lahat ng mga statement na kailangan independent, kailangan impartial ng impeachment. Sabi, itong bagong majority will do many things, will manipulate, will have machinations, whatever, para itigil yung impeachment. Pero nakita niyo po, napakaayos, walang naging problema. So, yun po ang sasabihin ko sa inyo, impartial, ibig sabihin po, base sa ebidensya, tamang proseso. Ang problema po kasi sa ibang statement, nasa utak nila ay ang impartial convict na. O ganun din sa kabila, yung sinasabing impartial ay acquit na. Wala pa nga home trial eh. So, hintayin natin ang trial at bantayin natin araw-araw. Pero nasaan po ang sense of truth? Doon po sa mga nag-issue ng statement na ngayon nakikita nilang tama ang pamamalakad at maganda at hindi issue po. Maganda po ang takbo tungo doon sa impeachment. Maganda ang schedule. Wala akong nag-statement na mali pala yung una nilang statement. Okay lang po yun. That's your right. Ang sinasabi ko lang po, kung anong itatalin nyo, lalo po yung mga namumuno ng mga eskwelahan, binabantayan kayo, gagayahin kayo ng mga bata. So dapat, pag tayo gumawa ng statement with integrity, with truth. Ganun din po, yung events na nangyari po noong Tuesday. Stop muna tayo doon. Ang gustong mangyari dyan ni Senator Alan Peter Cayetano, kasama kayo mga minority. Minority block na mga iyakin, mga bayot ngari, na nag-walk out. Di ba yun po yung pinangandakan ninyo? Kaya pinalitan si Tuta Soto para mapigilan ang impeachment, para hindi mag-convene. Pero nagkamali kayo doon. Tama si Alan. Yung mga din, Santa Maria, anak ka ng kagwang ka. Mga pare, lalo na ni Father Flavi. Tsaka na, ba't hindi kayo nagalabas ng statement? Ay, mali kami, sorry, Alan Peter Cayetano. Akala kasi namin, pipigilan mo yung impeachment eh. Akala kasi namin, ayaw nyo mag-convene bilang impeachment court. Akala kasi namin, ayaw nyo mag-port with. Pero ito, inaksyonan agad ng liderato ni Senator Alan Peter Cayetano. Maliwanag, sinampal kayo kaliwat kanan ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi po impeachment ang dahilan kaya pinalitan kayo. Ang totoong dahilan, dahil nga ho, yung flood control issue, hindi nyo inimbestigahan. Yan ang maliwanag dyan. Ngayon, itong direksyon ni Alan Peter Cayetano, naniniwala ho ako para to sa flood control. Yung impeachment kasi, wala na tayong pag-uusapan dyan. Hindi nyo po makonvict si Vice President Inday Sara Bong. Kahit lumuha ka pa ng dugo, Bong, walang conviction kay Inday Sara dyan sa Senado. 13 to Bong. Kahit magsibaliktaran yan sa minority Bong, pati nga yung minority Bong, ayaw ma-impeach Inday Sara Bong. Wala na yan, Bong. Kaya itaga nyo na yan sa bato, luluha kayo ng dugo, si Inday Sara hindi ma-impeach. Tuloy, Senator Alan. Let me clarify hindi pa namin pinagbobotohan yung amendment sa rule na papayag po sa teleconferencing or online na pagboboto. Wala pa kami doon. Ang pinagbobotohan pa lang po, whether or not pag-uusapan ito. So again, to the heart of democracy, is there anything wrong with talking about changing the rules? We're not proposing murder. We're not proposing abortion na mga per se mali na dapat hindi pag-usapan kasi ayon sa konstitusyon natin mali. Ang pinag-uusapan po natin kung sa mga panahon na ngayon, given the threat sa Senate, given the different attacks on the Senate, given the different attacks on individual members of the Senate, yung experience po namin nung minority pa kami kung paano pigilan na magbuo ng majority, mga threats na tangkap namin. I'll go to that later, and in the next few days, option po ng ibang mga senador yun, maglabas ng ebidensya sa mga pananakot na ginawa para hindi namin mabuo yung independent na senador. Patay. That's my point po. Yung paulit-ulit po na sinabi ni Senator Kiko Pangilinan, paulit-ulit po na sinabi ni Senator Risa Tiveros, paulit-ulit po na sinabi ni Senator Lacson, at lalong-lalo na po na sinabi ni Senator Erwin Tulfo. Hindi lang po sa session hall, sa media, at hindi lang Tuesday, even the days after. They kept on saying, bakit walang debate? Bakit hindi nila pwedeng pag-usapan yung side nila? Wala pa nga tayo doon. Kung nakinig lang sila, kung sila po ay tinigil nila yung drama, even after the session, and instead, try to listen to each other, the motion was to take up the amendment. Ibig sabihin, is was sponsor pa to, and then ang bawat isa ay pwede magtanong, pwede pa nga mag-amend kung tingin nilang mali. So I won't dwell on that, but just to say that the starting point has to be the truth. And ang problema, if you're on their side, dun sa 11, na 11 po kayo, kasi po sinasabi nila, wala silang chance na magtanong, magpaliwanag. Wala pa nga po dun meron chance. Na 11 sila ni Pinono. Tuloy, Senator. Meron chance. So sabi nila, tyranny of the majority. Hindi po. Tyranny Tulfo to. Tyranny Lacson. Tyranny Pangilinan. Tyranny Montiveros. Kasi palakasan ng boses, imbis na we listen to one another. Well, tsaka natira nyo pala eh.
Hindi tira ni ng majority, tira pala yan ni Hontivirus. Tira ni Kiko Matching. Tira ni Erwin Tulfo Bindalo. Tira ni Pampilo Lacson. Tira ni Tuta Soto. Yan yung mga tira nyo. Hindi tira ni. Tira ni ng majority, kundi tira nyo mga hinayupak kayo, mga ubog kayo. Ganda ng banat nun Senator Lacson, I respect, he stood up and says he disagrees with the rule. So yung debate is whether or not we can take up the amendment. Hindi pa natin pinag-usapan yung amendment. Kaya alam niyo po, parang paso yan eh. Pag nilagay mo yung seat sa isang paso, pwede mong kunin at ilipat. So, bantayan niyo po yung Senado, may tinatawag kaming change of referral. Halimbawa po, nalagay sa Committee on Public Order, tumayo yung chairman ng Committee on Justice the next day, sabi, mali ang referral doon, kunin mo muna at ilipat dito. So, ganun po nangyari. Yung proposal ni Senator Marcoleta, nandun po sa Committee on Rules, at ang motion po ng acting majority leader is kunin at pag-usapan sa floor. Hindi pa po pinag-uusapan yung merits or kung may masama o mabuti sa puntong yun. Pero sabi po nila na ang isda Nahuli sa bibig. Kaya kita niyo po na, nakita niyo po, yung pala plano all this time, arrestuhin, takutin, intimidate ang nasa majority. Either lumipat o ikukulong. So as I said, at the proper time, evidence will come out. I won't go to the merits, demerits. Wala kaming problema na kasuhan. Wala kaming problema na sa korte patunayan kung sila ay guilty o hindi. Ang problema po namin, yung gagamitin yung threat, na pag lumipat ka dito, wala ka ng kaso. Pag diyan ka, tutuluyan ka namin. Kaya wala pa nga yung impeachment, ganyan na ang usapan. Ano pa kaya? Ito na, maliwanag na may pananakot ho talaga at maglalabas ng ebidensya daw si Senator Alan Peter Cayetano. Tumatama tayo sa mga tsorya natin. Dalawa lang kasi ang pagpipilian niya ng majority. Okay, pag lumipat ka, ito lang, dalawang pagpipilian. Pag hindi ka lilipat, pag ayaw ka sumanib sa mga impaktong demonyo na sa mga iyaking minority, kakasuhan ka. Pag kaso sa'yo, labasan ka ng warrant of arrest, ipapakulong ka. Pag ayaw ka sumama sa timbangag. Pero, pag sumama ka sa amin, absuelto ka, walang kaso, may plus ka pa, may malita ka pa. Yan lang naman ang pagpipilian, sa totoo lang. Akwit ka pa. Tuloy. So again, I've communicated this behind closed doors. I've communicated this in rooms like this with the majority, minority. I've communicated it through the social media. I've communicated this with the traditional media. Hindi kami nandito para makipag-confrontation. Hindi kami dito para magbayan araw-araw. Inalis namin yung impeachment. Kasabay yung impeachment po, inalis namin na may legislative calendar pa rin. Meron pa rin hong pag-aayos. Bakit po? I'll talk about that maybe over the weekend. Yung kung hindi ang numbers kasi natin, parati tayo nakukonfine sa 13-11, sa 12-11, diba, sa 6-7. Kung ano yung numbers eh. Ang importante numbers, inflation. Ang importante numbers, GNP, GDP. Ang importante numbers, productivity ng ating mga magsasaka. Ang importante numbers, yung dropout sa eskwelahan. Yung pagtaas ng kaso ng AIDS. Pagtaas ng teenage pregnancy. Ang dami natin kailangan pag-usapan na priorities. So tatlo ibabalansin po natin. Yung economic crisis, where we have to talk about the quality of life. And when we talk about the quality of life, we have to talk about security. We also have to talk about drugs. When we talk about quality of life, we have to talk about education, health, jobs. Kung sapat yung kita sa taas ng mga presyo at kung may trabaho pa rin ng tao. Yung second, yung impeachment, which will start in early July. But third, is the corruption issues katulad ng flood control. So we finished a caucus over lunch and we agreed, subject to some minor discussion pa among our chairpersons and the paperwork, that a subcommittee will be formed sa flood control and Senator Marcoleta will issue the notices on Monday para ituloy na sa Thursday yung flood control scam hearings. It will be impartial and we want the whole truth and not only some truth or some truth, some not truth to come out. Kung makikita nyo may conflict na agad. Sabi ng ombudsman, meron mastermind. Sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. Sabi ni Senator Lacson, ito yung mga dapat hindi imbitahin. Sabi naman ni Senator Marcoleta, ito dapat imbitahin. So I'm inviting the whole public, bantayan ng Senado, in the same manner that we are on trial when we have impeachment, we also have to hold everyone accountable pagdating dito sa flood control. Which goes to my second point. The Committee on Okay, magkakaroon na ng Senate and investigation sa Blue Ribbon Committee. June 4 po itong mangyayari. Ayan na po, official na po na naglabas ng statement si Senator Alan Peter Cayetano na ito po ang kinakatakutan ni Bongbong Marcos ni Tuta Soto. Kasi si Tuta Soto kasama yan sa nadeliveran umano ng ex-Marines ng 5 malita na hindi po nga sila nag-imbestiga dyan dahil alam nila silang tatamaan. So ngayon pikat nyo. Kaya kami nakiusap sa 13 mga senador. Kapit lang kayo. Nandiyan na, maganda na po itong mangyayari dyan sa Senado. Huwag na natin itong pakawalan dahil ito na po yung hinihintay ng taong bayan para maliwanagan po tayo kung sino ba talaga yung mastermind. Ito, sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi nagkatugma ang Ombudsman, DOJ at itong si Panpilo Lacson sa investigasyon. Kasi sabi ni Panpilo Lacson, wala daw mastermind. Sabi ng Ombudsman, meron. Itong turo nga si Romualdez na sabi, mastermind, wala pang kaso. Sabi naman ni Romualdez, hindi ako mastermind. So sino? Si Bongbong ba? Tanong lang ha? At maganda ipatawag rin itong si Romualdez daan sa Senate Blue Ribbon Committee. Bong, good luck na lang sa iyo, Bong.